Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabanalan, sa iyong katagumpayan sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkakataong ito, amin kang aawitan ng aming buong puso. O Diyos, madakila ka pa sa aming mga buhay. Pinapupulihan ka na
Yun po, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay mag-aaral tayo ng mabuting balita na matatagpuan sa Matthew 6:9 hanggang 13. At ito ay pinamagatan nating The Paternity of God. Ngayon, ang sabi po dito sa talata, Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Tunay nga po, Ama, na mahirap na hiwalay kami sa iyo. At alam po namin ngayong gabi na kami po ay inyong hindi pababayaan, bagkos kami po ay inyong sasamahan. Salamat po sa aming pag-aaral ng iyong salita. Patuloy nga, Ama, na tumimo po ito sa amin at maging kasangkapan ito upang magamit namin para sa mga lalaki at babae na wala pang tunay na pagkakilala sa iyo. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, magandang gabi pong muli. Meron po tayong 2 puntos na pag-uusapan ngayong gabi. Ang una po ay the foundation of our prayer lives, our relationship with the Father. At saka yung number 2 po, the provision for us. God will provide for us because He is our Father and we are His children. Naalala ko, isang magandang pangyayari na yung aking anak na si Renren, pag tinatawag niya ako ng papa, pag tinatawag niya ako ng tatay, pag tinatawag niya akong daddy, pakikitaan po natin na to na itong aking anak na to may tunay na relasyon sa akin. At ako naman, may tunay din ako na relasyon sa kanya. Ayun po, makakatawag lang sa akin si Renren ng tatay sa pamamagitan ng pagkakaroon namin ng tunay na relasyon sa pamamagitan na siya talaga ay anak ko. Ngayon, sa buhay nating mananampalataya, kung tatawag po tayo ng Ama sa Panginoon, kailangan may tunay na relasyon tayo sa Kanya. Ito po yung tinatawag na the foundation of our prayer lives, our relations with the Father. Ngayon po, kung ang foundation ng ating pananalangin ay ang pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, mahalaga na dapat maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan at pangangailangan ng isang tao na maipanganak na muli upang matawag niya ang Diyos na Ama. Sapagkat hindi mo pwedeng matawag na Diyos ang Ama, ang Diyos na Ama kung hindi kaniya tunay na anak. Ngayon, paano ba magiging tunay na anak ang isang tao? Ngayon, merong mga kaparaanan. Magsisi ka sa iyong kasalanan, tanggapin mo na ikaw ay makasalanan, aminin mo na kailangan mo ng tagapagligtas at ito ay si Jesus. Ngayon, magdeklara ka, magpabautismo ka, at the same time, ideklara mo na ikaw ay binago ng Diyos at ang Diyos ang tumulong sa iyo upang matubos ang iyong kasalanan. Sa pamamagitan nito, meron kang pagkakataon na tawagin mo siya na Ama sapagkat ang tunay na sumasampalataya sa Diyos ay binigyan niya ng karapatang maging tawagin siyang Ama. Ayan. Di ba maganda? Maganda na maunawaan natin na ganyan yung mga kaparaanan. Ngayon, hindi kasi lahat ng nananalangin sa Diyos ay may tunay na relasyon sa Kanya. Sino ang maituturing na mga anak ng Diyos? Lahat ng tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban at pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Wala ni isa man sa atin ang likas na anak ng Diyos. Tayo'y tinanggap niyang maging kanyang anak dahil sa relasyon na meron tayo kay Kristo. Ikaw, tanong, kumusta yung prayer life mo? Ang isang taong may tunay na relasyon sa Diyos, ang kanyang prayer life ay hindi malamya, kundi ito ay umuumapaw sapagkat alam mo ng inyong mga dalangin sa Kanya ay dinirinig niya. Yan po Sabi nga, Our Father in Heaven. Sa panalangin ito, dapat ma-realize natin na ang kausap natin ay ang ating Diyos Ama. Wala nang iba. Hindi kasi kung sino-sino. Mahirap kasi na
ang ating panalangin kung kani-kanino pa natin pinadadaan. Dapat ang ating panalangin ay diretso sa ating Ama. Merong mga lalaki at babae na nagsasabi na kilala niya ang Diyos. Pagkatapos, hindi naman niya nauunawaan sino ba talaga yung kanyang pinagdadalanginan. Ngayon, kung kilala mo ang Diyos, nakausap mo, mas mainit ang panalangin mo. Kung nakauko lamang sa Diyos ang panalangin, dapat kinikilala natin ang Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Yan yung sinasabi ng Hebrew 11 verse 6. Ngayon, kung kilala mo ang Diyos, makakalapit ka sa Kanya nang walang pag-aalinlangan. Kasi minsan, tinirig kaya ng Panginoon ang aking dalangin? Diba? Meron kang pag-aalinlangan. Ang mga lalaki at babaeng tunay na nanampalataya sa Diyos, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sila yung mga lalaki at babae na tunay na nananampalataya at naniniwala na ang kanilang dalangin ay dinirinig ng Diyos. Yan. Sa kabilang banda, kung mali naman ang ating pagkakilala sa ating Ama, sa Diyos, so matotal, marilin ang ating puso pagdating sa ating pananalangin. Minsan, pag nananalangin tayo, kung mali po ang ating puso, nakasentro lahat sa ating sarili. Obserbahan nyo po, pag kayo po ay nananalangin. Di ba? May mga lalaki at babae, dapat alam nila na sino ba yung Diyos na kanilang nilalapitan. Yan po. Kung inaakala mong madadaan ang Diyos sa paulit-ulit na pananalangin, kagaya ng mga ginagawa dito sa binanggit sa verse 7 and 8 nitong Matthew, ganun yung kanilang ginagawa, hindi po madadaan ang Diyos sa paulit-ulit na pananalangin. Sabi nga po, hindi mo madadaan, hindi mo siya makukumbinsi, hindi pakikinggan, at hindi ibibigay ng Diyos ang iyong dalangin kung ganyan ang iyong pananalangin sa Kanya. Ang kausap po natin ay ang Diyos na mapagmahal sa Kanyang anak. Sabi nga po, tayo pong mga magulang, kung meron pong hinihiling ang ating mga anak, at alam po natin na ito ay makakabuti para sa Kanya, ito po ay ibinibigay natin. Bagkus gumagawa tayo ng mga kaparaanan, upang maibigay natin ang kanilang naisin. Yun pa kayang Diyos na ating Ama sa langit ang hindi. Sapagkat mismong ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay niya. Ano pa kaya yung ating mga hili-hiling hindi niya ibibigay? Di ba? Yan po. Ngayon po, dito sa number 2 na point natin, the provision for us. God will provide for us because He is our Father and we are His children. Ngayon, tayong mga lalaki at babae na anak ng Diyos, dapat maunawaan nating lahat na dahil ang Diyos ang ating Ama, sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y makakaasa na siya ang magsusuplayan ng ating pangangailangan at hindi niya tayo pababayaan. Yan po yan. May kasiguraduhan tayo na ang ating dalangin ay dinirinig ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Kagaya nga po ng binanggit ko kanina tayo pong mga ama dito sa lupa, nagpo-provide tayo ng mabubuting bagay para sa ating mga anak. Ano pa kaya yung Diyos, Ama natin na nasa langit, hindi makapagbigay, di ba? Ibinibigay niya sapagkat ikaw at ako ay tinuturing niya bilang mga anak niya. Sabi nga po, bilang Ama, batid niya ang lahat ng ating pangangailangan at nais niyang tugunan ang lahat ng ito. Kaya, huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga, minsan o kadalasan, may mga magulang o ina at ama ng tahanan, ano kaya ang maipuprovide ko sa aking mga anak? Sabi nga, ano ang aming iinumin? Ano ang aming kakainin? Mamayang hapon. Ano ang kanilang isusuot?
ganyan po ang ating alalahanin. Pero ang ating Diyos Ama sa langit, alam niya ang ating lahat ng pangangailangan. Kaya huwag tayong mabalisa, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kailangan po maunawaan natin na kung ikaw at ako ay tunay na anak ng Diyos, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga po, ang ating mga dalangin na inilalapit sa Diyos ay hindi lang nakatuon lagi sa ating pansarili, kundi para rin dapat sa ating mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay Ama ng maraming mga anak. Ito po ay ang ating Panginoon. Our Father, hindi lang ikaw ang may kailangan sa Diyos. Sa kanyang mga tulong, merong mga lalaki at babae na kailangan mo ding ipanalangin. Wag po nating isang ipang walang bahala iyan. Di po ba? Sabi nga po, may mga pagsitwasyon sa buhay ng mga tao o sa mga lalaki at babae na parang pinabayaan na siya ng Diyos. Parang hindi dinirinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Sabi po dito sa Kawikaan, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang mga minamahal gaya ng ama sa anak ng kanyang kinalulugdan. Tayo pong mga lalaki at babae na anak ng Diyos, kanya pong nilulugdan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga po, ibinibigay niya ito dahil alam niya kung ano ang iyong pangangailangan. Sabi nga dun sa illustration na merong isang bata na nakasakay sa isang barko. Ngayon, itong barko na to, inabutan ng malakas na bagyo. Ngayon, yung mga lalaki at babae na nakasakay dun sa barko, parang nag-worry na sila kasi malakas yung hampas ng hangin. Pero napansin nila yung bata na parang sitting pretty lang, okay lang. Ngayon, nilapitan nila yung bata. Bakit ang lakas na ng hangin, ang lakas na ng bagyo, lakas na ng tubig na humahampas dito sa barko na sinasakyan natin, parang sitting pretty ka? Sumagot yung bata, kasi po yung nagtitimon dun sa barkong ito ay tatay ko. Alam ko po na hindi niya po ako pababayaan. Sana po maging ganito rin po yung pananaw nating lahat. Pag dumaranas o nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, especially ngayon pong may COVID. Marami pong mga lalaki at babae na nawalan ng mga hanap buhay. Maraming mga kumpanya na nagsara. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos, ikaw ay makakatawag ng diretso sa Kanya at alam mo, nakakasiguro ka na hindi Kanya pababayaan, ni hindi Kanya iiwan. Yan po. Naalala ko nga po yung pelikula ni Gandhi. Ayon po ito po ay kwento dun sa Indian leader na si Mahatma Gandhi. May eksena po dito na kasama ng isang British Christian, yung mga Hindus na nakasakay sa ibabaw ng tren. Nung bumabiyahe na po sila, nung meron silang tunnel na dadaanan, nung papasok na sila doon, binulungan siya nung isang Hindu. Sabi sa kanya, sabi sa kanya, pray to your God. Sabi niya, yumuko ka, then pray to your God. Pagkatapos, sabay dugtong ng ganito, now is the best time to be Hindu. Parang sinasabi niya na best time daw yung Hindu that time kasi marami silang tinatawagang Diyos. Pero hindi para sa ating mga Kristiyano. Iisa lang po ang Diyos na tinatawagan natin. Itong Diyos na ito ay tumutugon, hindi nakakalimot, hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Di po ba? Sana wag po nating kalimutan yan. Sana wag po nating ipagbawlang bahala na ikaw at ako bilang mga anak ng Diyos, makakaasa ka. Minsan kadalasan, ikaw at ako nakakalimot. Kasi pang may dumarating na mga pagsubok o problema sa ating buhay. Pero, alalahanin mo, ang Diyos hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Okay po?
sana po itong ating pinag-aralan ay makapagbigay sa atin ng unawa o inspirasyon upang sa ganun, wag po tayong makalimot na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Wag po nating ang kalimutan na ang Diyos po ay powerful. Ang Diyos po ay nagmamahal. Ang Diyos po ay nagbibigay ng mga bagay na makakabuti sa kanyang mga anak. Okay po? Ngayon po, tayo po ay mananalangin at wag po nating kalimutan na sa susunod po na linggo, alas 9 po, sabay-sabay po tayong dumulog sa ating panglingguhang pagsamba kahit na po tayo ay magkakalayo. Marami pong salamat, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Totoo nga po na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na aming nalalapitan sapagkat kami po ay binigyan nyo ng karapatan bilang matawag kang Ama. Kami po ay binigyan nyo ng karapatan na makibahagi, Panginoon, sa iyong mga pagpapala. Panginoon, kulang po ang salita para magpasalamat, bagkos alam po namin na ikaw, Panginoon, nakakaalam ng aming mga buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng aming mga gawi. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At sa iyo po ang lahat ng mapurit pagsamba sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.